Hi! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ginang Cruz at welcome sa isa na namang makabuluhang aralin sa Filipino. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang dula, isang anyo ng panitikan na hindi lamang binabasa, kundi isinasabuhay sa entablado. Ang dula ay likhang sining na gumagamit ng kilos, dialogo at damdamin upang maipahayag ang kwento, ideya at kultura ng isang lipunan. Sa pamamagitan ng pagtatanghal, nabibigyang buhay ang mga tauhan, tagpuan at banghay ng isang akda na siyang nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa at damdamin sa mga manonood. Kaya sa ating talakayan, tuklasin natin kung paano nabubuo ang isang dula, ano ang mga elemento nito at bakit ito mahalaga sa ating panitikan at kasaysayan. Handa na ba kayo? Tara na't simulan ng ating masining na paglalakbay sa mundo ng dula. Ang dula, isang likhang sining sa entablado, isang paglalakbay sa mundo ng pagtatanghal. Ano nga ba ang dula? Ang dula ay isang likhang sining na itinatanghal sa entablado. Ito ay isang kwento na isinasabuhay ng mga aktor sa harap ng manonood. Layunin nitong magbigay aliw at magturo at magpaisip sa mga manonood. Bakit mahalaga ang dula? Nagbibigay aliw sa mga manonood sa pamamagitan ng mga kwento at pagganap. Nagtuturo ng mga aral at nagpapalawak ng kaalaman tungkol sa iba't ibang kultura at lipunan. Nagpapaisip at naghihikayat ng kritikal na pag-iisip sa mga isyong panlipunan. Ngayon naman ay talakayan natin ang mga mahalagang elemento ng dula. Una, banghay. Ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ito ang kaluluwa ng dula na maaaring magsimula sa simula, gitna o wakas. Ikalawa, tauhan. Ang mga gumaganap o aktor na nagbibigay buhay sa mga karakter sa kwento sa pamamagitan ng dialogo at damdamin. Ikatlo, tagpuan. Ang lugar at panahon kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa dula, tulad ng entablado, silid o kalsada. At tunggalian, ang problema, kontrahan o suliranin na kinakaharap ng mga tauhan na siyang sentro ng buong kwento. Ang dula bilang pagtatanghal. Sining ng pag-arte. Ang pagbibigay buhay sa mga tauhan. Ang mga aktor ang nagpapahayag ng iba't ibang damdamin upang maging makatotohanan ang kwento. Sining ng pag-awit. Paggamit ng musika upang ipahayag ang damdamin. Nagdaragdag ito ng lalim at emosyon sa dula para mas maipadama ang mensahe. Sining ng pagsayaw. Paggalaw ng katawan upang magkwento. Nagbibigay ito ng biswal na ganda at nagpapahayag ng ideya ng walang salita. Mga kasuotan at set design. Nagbibigay kulay at buhay sa entablado. Mahalaga ito sa paglikha ng tamang kapaligiran at pagpapakita ng karakter ng mga tauhan. Dumako naman tayo ngayon sa dula at ang lipunan. Masasalamin sa dula ang kalagayan ng ating lipunan. Salamin ng lipunan, ipinapakita ang mga issue at problema na kinakaharap ng mga tao. Nagsisilbing tagapag-ingat ng kultura at tradisyon, na ipapahayag ang iba't ibang damdamin at pananaw. Daan sa pag-unawa, nagpapalakas ng empatiya sa mga manonood. Humihikayat ng kritikal na pag-iisip sa mga isyong panlipunan at nagiging inspirasyon para sa positibong pagbabago. Nagiging salamin ito ng mga isyu, problema at kultura ng tao at nagbibigay daan sa pag-unawa sa iba't ibang pananaw.
Talakayin naman natin bakit mahalaga ang dula. Una, daluyan ng ekspresyon para ipahayag ang mga ideya at damdamin. Nagbibigay daan ito sa malayang pagpapahayag ng saloobin, ideya, at damdamin sa malikhaing paraan. Pangalawa, paghulma ng pagpapahalaga. Nakatutulong sa pagbuo ng mabuting ugali. Nagtuturo ng mga aral at naghuhubog ng empatiya, paggalang at pag-unawa sa kapwa. Ikatlo, nagbibigay inspirasyon. Nagpapalakas ng loob at pag-asa. Nagpapakita ng katatagan at kakayahang bumangon sa mga hamon ng buhay. At panghuli, nagpapalawak ng kaalaman tungkol sa kasaysayan at kultura. Isang epektibong paraan upang matuto tungkol sa kasaysayan, kultura at lipunan. Ito naman ang mga uri ng dula. Komedya, dulang nakakatawa at may maligayang wakas. Trahedya, dulang malungkot at may malungkot na wakas. Melodrama, dulang may halong drama at emosyon. Parsa, dulang nakakatawa at sobrang pinalaki ang mga sitwasyon. At sarswela, dulang musikal na may dialogo at sayaw. Ito naman ang mga bahagi ng tanghalan. Entablado, kung saan nagaganap ang pagtatanghal. Ito ang pangunahing lugar kung saan nagaganap ang lahat ng aksyon ng dula. Dito gumaganap ang mga aktor at ipinapakita ang mga tagpuan. Backstage, lugar sa likod ng entablado para sa mga aktor at props. Dito naghahanda ang mga aktor, inilalagay ang mga props at naghihintay bago lumabas ng entablado. Auditorium, lugar kung saan nakaupo ang mga manonood. Ito ang bahagi ng tanghalan para sa mga manonood upang saksihan ang pagtatanghal. Mahalaga ito para sa kanilang karanasan. At lightning at sound, mahalaga para sa epekto ng dula. Ang ilaw at tunog ay nagbibigay ng tamang atmosfera at emosyon sa dula na nagpapaganda sa bawat eksena. Ito naman ang mga kilalang dula sa Pilipinas, Florante at Laura. Isang adaptasyon ng epiko ni Balagtas. Ang epikong tula ni Francisco Balagtas ay inangkop sa iba't ibang anyo ng dula, kabilang ang mga ballet at stage play na nagpapakita ng pag-ibig, pagtataksil at kabayanihan. Ikalawa, Walang Sugat. Isang sarswela ni Severino Reyes. Ito ay isang klasikong sarswela na naglalarawan ng pag-ibig sa gitna ng revolusyon laban sa mga Kastila na may halong musika, sayaw at drama. Ikatlo, Ang Huling El Bimbo. Isang musical na base sa kanta ng Eraserheads. Isang modernong musical na gumagamit ng mga iconic na kanta ng bandang Eraserheads upang isalaysay ang kwento ng pagkakaibigan, pag-ibig at paghahanap ng sarili. At ang huli, Noli Me Tangere. Ang musical na base sa nobela ni Rizal. Ang nobelang ito ni Rizal na naglalarawan ng mga isyong panlipunan sa panahon ng Kastila ay matagumpay na naisalin sa isang musical. Ito naman ang mga pinaghanguan o sanggunian ng ating paksa sa araw na ito. At dyan nagtatapos ang ating masining na pagtalakay tungkol sa dula, isang likhang sining sa entablado. Sana ay na-enjoy nyo ang bawat eksena ng ating aralin at mas lalo nyong naunawaan kung paano nagiging buhay ang panitikan sa entablado. Mga grade 7, tandaan, ang pag-aaral ay parang dula rin.
Mas nagiging makabuluhan kapag tayo ay aktibong kalahok. Kaya patuloy kayong mag-aral ng mabuti, makinig, at magtanong. At syempre, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang makukulay na aralin sa Pilipino. Hanggang sa susunod nating pagtatanghal, Esther. Hanggang sa susunod nating mga videos. Paalam!